na yung ninanakawan na tayo, sila pa yung matapang. Sila pa yung nanggagago. Doon ako nagagalit at sweldo nyo ay galing sa taong bayan. Kaya we must respect the Filipino people. Your power and sweldo is coming from civilian. The Filipino Guerrilla Forces is neutral. You, PNP and AFP, you remain apolitical. Filipino Guerrilla Forces remain to implement the law. Kasi kaming Filipino Guerrilla Forces ay para sa Pilipino at para sa ating bayan. Yun lang ang aming miti. Wala na kami ibang langarin. Yung position, kailangan siguro namin ng position para lang mabago. But we are not after of the money. And we are not after for the power. Power to resolve the problem of the country. Yun lang yung amin, mga kababayan ko. Ano ba talagang pakay namin? Is anti-corruption and political system. Yun yung gusto namin talagang baguhin. In other than that, kasama na yon. Yung communism, kasama na rin doon yon. But the major aim namin is to resolve, eliminate corruption, change the system of political. Kasi pag yan ay nabago, pag yan ang nabago sa corruption, wala nang mga patayan, wala nang nakawan, wala nang patayan sa mga partido, sa mga politika. And because of power, nagpapatayan sila. So yan yun. Yung political naman, because of political system, diyan pumapasok ang corruption bayan. Because of patayan, walang pinupunta ng bayan. Because of the system of the politics, naghihirap ang bayan. So yun yung pinaka-main objective natin. Yung Filipino Guerrilla Forces ay para sa bayan, makabayan. Kaya nga channel ko is Makabayan and Informative Channel. Nakuha nyo? Makabayan Informative Channel. So kami, naghihintay na lang kami ng hudchat ng ating pinuno. Pinuno ng sambayan ng Pilipino. Hindi lang para sa Filipino Guerrilla Forces. Kami ni Supremo General Dado, minsan nag-uusap kami pag nagising kami sa Bible. Ito na naman, problemang bansa ang iniisip natin. And yet, yung mga nasa gobyerno, pagising na, ano kaya ang mananakaw namin? So, yung iba, di ba? Ano ang mananakaw namin? Ano ang mapaglamangan namin? So, makademonyo sa kanila. But kami ni Supremo, pagising namin, ay, ito na naman. Ang iniisip namin ang bayan. Na kumikilos kami ng walang sweldo. Yun ang nakakatawa. Kumikilos kami na walang sweldo. Okay. Huwag kayo mag-alala. Yung OFW and International FGF, huwag kayo mag-alala. Dahil pagbalik ko sa aking bahay, isa-isahin ko na yung mga detalyeng mga perang kung saan napunta. Saan napunta? Dahil hindi ako makatulog kahit man lang 1,000 na nilamang ko sa kapwa, hindi ako nakakatulog doon. Tandaan nyo yan. Hindi ko kaya yan. 1,000 lang yun, yung nga trillion, hindi sila nakonsensya kasi mga demonyo na talaga Sa administrasyon, hindi milyon ang pinag-usapan dito, mga kaibigan. Sa administrasyon, hindi milyon. Kung hindi bilyon, trilyon. Ganon ang administrasyon ngayon. So diyan ako minsan, pigilin ko sarili ko, hindi ako magsisikaw. Doon ako nag-iinit na yung ninanakawan na tayo, sila pa yung matapang. Sila pa yung nanggagago. Doon ako nagagalit. Pero sabi ko, humihiling ako sa iyo mga tuwad ko, magbago na kayo. Magbago lang kayo. Masaya na ako. Masaya na ang Filipino Guerrilla Force.
Hindi ako lang pala. Baka magalit sa akin yung ibang Filipino Guerrilla Force at saka mga supporters and subscriber. Ako lang, maligaya na ako. Magbago lang kayo. PBM, magbago ka na. Mag-usap na kayo. Mag-usap kayo ni Inday Sara. Kaya nga sabi ng isang political analyst, yung para pang sila, Inday, si Vice President Sara Duterte and President Marcos, para lang yan mag-asawa na nag-away at hindi nagkaintindihan. So, ibig sabihin, may panahon pa magkabalikan. Pero pag nagkabalikan kayo, dapat ang isipin nyo, taong bayan, hindi yung sarili ninyo. Yun lang yung panawagan ko. Inday Sara, naniniwala ako sa iyo na mahal mo ang bayan. Pero manindigan ka sa tama. At magpakita ka at magsalita ka. Dahil ang taong bayan umaasa sa iyo. Yun yung point ko doon. Ang taong bayan umaasa sa inyo. Ikaw na nga Pangulong Marcos Jr., huwag kang magpadikta at bari kang patawarin ko. Hindi sila. Ako ang magpapatawad sa iyo. Hindi ko sila dinadamay, ha? Ako magpapatawad ako sa iyo. Baguhin mo lang at hindi ka huwag kang magtago, Inday Sara, Vice President. Huwag kang magtago, Inday Sara. Panindigan mo yung umaasa sa iyo na 32 million na umaasa sa iyo. Pero sa balita ko nga, yung 32 million na dagdagan, nabawasan ng buto ng kalahati kay Marcos. So, ibig sabihin, more or less, na 46 million ang nadagdag sa iyo na umaasa sa iyo. 46 million umaasa sa iyo. Pangulong Inday Sara. Huwag mo silang biguin. Harapin mo, panindigan mo sila. Ha? Ngayon, kung hindi ka manindigan, baka mapilitan ng Filipino Guerrilla Force para panindigan yung 46 million. Na ipagtanggol namin kasi hindi ka lumilitaw. Ha? Panindigan mo. Kasi nga, nag-aantayan ang sambayan ng Pilipino na ikaw ang inaasahan ng nakakaraming Pilipino. Dahil alam niya, malinis ang iyong puso. Ano? So, yun yung yun yung panawagan ko. Okay. AFP, PNP, sumasaludo ako sa inyo. Dahil binabantayan niyo pa rin kaming Pilipino. Wala nasasaktan sa amin. Sana, AFP, PNP, nasa gitna lang kayo. Nasa gitna lang kayo. Mamagitan lang kayo. Huwag kayong susunod sa illegal orders. At kung hindi nyo susundin ang illegal orders, we salute you all, PNP and the armed forces. At malaki ang respeto ko sa inyo because we are coming from that organization. PNP, marami rin akong naging estudyante. Ang iba naging general na. Ang sinasabi ko lang, kamay, ngiti, bati, para ang taong bayan sa atin ay hindi natatakot. Laging nakangiti kayong mga pulis at sundalo. At lalo yung pangit tulad ko, lagi kayong nakangiti para ang tapang ng mukha mo, ang asim ng mukha mo. Pag ikaw ay nakangiti, yung asim ng mukha mo, medyo bumabango rin yun. Di ba? Yan yung advice ko sa mga sundalo at pulis. Huwag tayong mayabang. Kasi nga, dinadala nyo ang uniforme nyo. Organization kasi yan. Kawawa naman yung mababait na mga pulis at sundalo. Dahil sa mga ungas na pulis at sundalo, nadadamay yung iba. So please, laging nakangiti ang pulis. Huwag kayong magpagamit sa mga gagong mga kapwa nyo pulis na mga senior or mga retired. Huwag kayong magpagamit. Lagi kayo nagpapagamit. Ilang beses na ako na biktima nyo yan. Mga 5 beses na. Nagpapagamit kayo sa mga senior nyo na mali. Hindi nyo iniisip yung uniforme nyo at sweldo nyo ay galing sa taong bayan. Kaya we must respect the Filipino people. Your power and sweldo
is coming from civilian, to include the armed forces. So, armed forces, PNP, I salute you to protect the Filipino people. You remain neutral and you are apolitical. We, the Filipino Guerrilla Forces, is neutral. You, PNP and AFP, you remain apolitical. Filipino Guerrilla Forces remain to implement the law.